Opo, November 29 lang. Okay, class. Sige, makinig na muna dito ha. Didiscussin lang natin ang mabilis. Kita na class, visible na ang aking presentation. Yes, Visible? Okay. So, in a cost-benefit ratio, dun muna tayo sa analysis, mamaya tayo dun sa ratio. Okay? So, si cost-benefit, may makikita kayo class sa ibang book na B over C, benefit cost. So, yan naman ay, ito lang yung kanyang formula na ginagamit. But then, yan ay cost-benefit din. Okay? So, dito class, ang aalamin lang natin is, ano yung mga possible, let's say, sa project. So, sa project, ano yung mga possible benefited or yung mga nakukuha nating benefits and i-compare natin dun sa mga disbenefits and aalamin natin yung mga total allowable costs or costs. Okay? So, halimbawa, class, sa benefit, halimbawa, class, ay magkakaroon ng revenue. Halimbawa ay magkano yung possible pumasok na revenue or basta yung mako-consider nyo as benefit. Okay? Sa disbenefit naman, class, let's say, ang disbenefit kasi, class, ay possible pumasok din dito ay cost. Kaya nga lang, may mga cost din dito sa baba. Okay? So, ang inyo na lang, usually sa mga cost dyan ay investment cost. Dito sa disbenefit ay usually yung mga annual costs. Like annual operation, maintenance, ayan. So, yun lang ang ating aalamin. All possible benefit, disbenefit, and allowable costs. Okay? Yan. Ito class, may makikita kayo dyan. Benefit cost ratio. Okay, so ibig sabihin, yung benefit, di-divide lang natin sa all costs. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya may sinasabi ko sa inyo, benefit over cost. Yung iba nyong makikita. Or yung iba nakaganto, nakadash. Okay? So ibig sabihin lang yan, we are getting the ratio or we calculate the ratio of benefits to cost. Okay? So mamaya, ituturuan ko kayo mag-identify ng benefit at mga disbenefit. Okay? So, syempre, when it comes to, titingnan pa din natin yung inflow at outflow. Okay? Pagka inflow pa din, di ito ay benefit pa din. Pagka outflow, ay di ito ay disbenefit. Sino nagsabi ng gayon? Si Ma'am C. Oh. Okay. Yan. So, dito tayo class sa second paragraph. Usually, it is the ratio of the equivalent of work benefit to its cost. Okay? So, yun lang. Yun lang ang benefit at saka cost. Then, usually natin ginagamit na method is the present work, annual work. Ito lang munang dalawa ang gagamitin nating method. Okay? Si present work at saka si annual work. Pwede naman ito. Kaya nga lang, medyo mahirap i-compute yung future. Kasi since we are evaluating the value of money today, kumbaga, yung decision natin is for today, ang usually natin gagamitin is present work at saka annual work. So, naturo ko na naman sa inyo paano mag-compute ng present worth at saka annual worth. Okay? So, si present worth, lahat ng transaction, dadalhin natin in present. So, ito, dinadala natin dito. Kung may mga transaction tayo dyan, lahat ng transaction, dadalhin natin sa present. Okay? Pagka naman annual worth, so, nagko-compute tayo ng annual depreciation and nagdadagdag tayo ng yung tinatawag nating interest before tax or yung tinatawag nating interest on capital.
Okay, so yun ay dun sa comparing alternatives and evaluation of single project. So later on, pero dapat ita-turn din natin into annually. Naka-annual din dapat. So mamaya dun sa mga method of computation, didiscussin ko sa inyo. So paano pagka present worth ang method at saka annual worth ang method. Okay? Now, so for our objectives, so use of cost benefit ratio. Okay? So yun lang, benefit over cost lang yung gagawin natin. Okay? And then we are going to apply the principles of engineering economy into design, acquisition, and operation. Okay? So start from designing yung tinatawag natin na plan, and then acquisition, pag-acquire, pag-purchase, up to operation or execution. So yan. So usually ito yung pupunta sa cost benefit analysis. Okay? Then evaluate which one we can consider as benefit and disbenefit. Okay. So punta tayo sa kanyang basic definition ha. Pagka benefit, lahat ng favorable consequences, lahat ng positive. Okay, so lahat ng sa tingin nyo ay positive outcome doon sa project, we can consider that as the benefit. Then all the possible costs is for disbursement or not only by the government but even sa ating tinatawag na mga private sector. So si project cost, it represents yung mga applicable costs, yung mga pwedeng gastusin. Okay, yung usually investment, yan. Laging may ganito, investment costs. Okay? 0459. Then, this benefit. So, pagka naman this benefit, this will, yung negative naman. So, kung kanina, may mga possible, halimbawa sa isang project, halimbawa nagpatayo kayo ng daan, halimbawa privately owned. Mamaya magbibigay ako ng example dun sa comparison, data. Para malaman natin ang benefit at disbenefit. Okay? Then sa pag-compute lang ng ratio class, i-ratio lang natin siya. Para mas madali, benefit cost ratio equals benefit, ano daw concern doon? Minus? Ano daw, sir? Nagtatanong po ang Ma'am Suset kung saan daw po nagpapagawa ang university, yung mga university. Over cost. Hindi natin alam. Okay? So, yun lang. Kaya lang, meron class naman na may makikita kayong formula. Benefit over cost plus disbenefit. Kasi nga, pwede nating i-consider itong dalawa na unfavorable consequences. Itong nasa taas is the favorable consequences. Okay? Then, paano ang decision? Paano daw tayo magde-decide? Okay? Pag ang na-compute natin dyan, since we are computing ratio, class ratio, so ang mako-compute natin dyan is numeric value. So pagka 1, dapat ang ma-compute daw natin ay greater than or equal to 1 para masabi natin na ang project is economical. Tatandaan ito ha. So dapat ang mako-compute nating ratio is greater than or equal to 1. Pag ang nakuha natin ay less than 1, ito ay not economical or hindi advisable yung project. So, tandaan yon. Ito yung kumbaga magbibigay ng decision dun sa project, whether to accept or to reject the proposal. Okay? Yung pinakasagot. Alright. So, class ngayon, i-compare natin si privately owned projects to publicly owned. Okay? So ang ibigay natin class private, lagyan natin ng example dito sa dulo. Example. Ilagay natin dito ay private at saka public. Okay, so tingnan muna natin class sa purpose. Or magbigay muna ako ng example like class
yung mga tinatawag natin na mga road. No, ang gawin natin ay, ang example natin ay road, mga daan, roads. Ha? Okay. So class, alin sa tingin nyo ang project roads na privately owned? Class, alin sa tingin nyo? Yung mga railroads na privately owned. Class, alin? Alin ang mga sa tingin nyo na private ang nagmamay-ari? Class, anyone? Ano sa tingin nyo? Na may nakukuhang benefit. Kahit naman sa public, meron din naman. Okay. O dito muna tayo sa public. Sa public, anong sa tingin nyo example niyan? Lahat ng class sa public, anong example? Best example. Lahat ng Medyo yung gata. class ano? Lahat ng public roads. Lahat ng national highway. Ayan ay public works yan. Public projects. Tama? Lahat ng dinadaanan nyo na national highway, public roads. So yun ay dito. Dito sa kabila, sa private road, anong example natin na pwedeng ilagay? Class. Ano? Anong pwede dyan? Anong pwede natin? Anong best example dito sa private road? Uy, ano? Yes, sabihin na. Toll road po. Yan, yung tinatawag natin na expressway, very good. Kung sino man yung sumagot. Okay, the Star Tollway. Okay, so yun ay considered as private project. Itong mga ito. Okay, siguro naman nakadaan na kayo dyan. Simula dito sa may Balagtas, papuntang San Patomas. So that is yung tinatawag nating Star Tollway. Ano ibig sabihin ng star? Ano ibig sabihin ng star? Star na ganito. Star. Ang ibig sabihin nito, Southern Tagalog Access Road. Okay? So mula Batangas City dito sa may Balagtas, papuntang yung dire-diretsong daan papuntang dulo niya is Santo Tomas. So that is the Star Tollway. Pagpunta nyo naman ng next, yung kadugtong niya is yung tinatawag natin na SLEX. Ha? Yung SLEX naman na yon mula part ng papuntang Laguna, I think that is Calamba, dire-diretsong Manila, and so on. So yun yung South Luzon Expressway natin na tinatawag. So magka-connect na yan. Papunta naman ng North and Lex. Okay? So ito yung mga tinatawag natin na privately owned projects. Okay? So i-compare natin class yung private sa public. So in terms of purpose, okay. So si privately owned, they provide goods and or service to earn profit. Tama. Si katulad class dito sa Star Tollway, paano sila kumikita dyan? Paano kumikita? Di ba nagbabayad ng toll fee? Tama. May binabayaran. Pagdadaan ka doon, kailangan mong magbayad ng toll fee. Okay? So yun yung way nila to earn profit. Okay, punta tayo ng public. It will protect health, protect lives, property, no profit. Tama. Pag kayo dumaan dito sa mga national highway, may naniningil ba sa inyo dyan? Ha, meron. Mapera na lang kung kayo may violation. Sisingil lang kayo ng officer.
Pero hindi yun maniningil, mali yun. I-issuehan lang kayo dapat ng ticket. Tapos doon kayo magbabayad sa kanilang office. Hindi kayo dapat pwedeng singilan sa karsada. Hindi naman doon directly nagbabayad. Okay? So, kung kayo yung nagkaroon ng violation, o bibigyan kayo ng ticket. And that's it. Wala dapat mangyayaring bigayan ng pera. Okay? So, dapat ang bayaran ay doon sa opisina kung sinong nakahuli sa inyo. Pero, class, pag duman kayo dyan sa National Highway, wala kayo dyang ine-expect na anything na babayaran. Tama? Tama? Wala naman kayong binabayaran dyan. Kasi, usually, bayad na tayo dyan. Saan nang gagaling? Dito sa pangalawa, sa source of capital. Okay? Pagka public, di ba nagbabayad tayo ng mga tax? Di ba may nakikita kayo doon? Dito napapapunta ang binabayad niyong buwis. Di ba may mga nakikita kayo doon ng mga signages? Okay? So, yun yung kumbaga doon nang gagaling, doon nagkakaroon ng source of capital. So, doon sa mga binabayad na buwis. Okay? Unlike sa private may mga investors yan. Okay? So, napag-aralan na natin yun before. Merong mga possible shareholders, stockholders. Okay, so yun ang source of capital nila. So, unlike sa public, more on tax. Sa tax kinukuha, sa tax sa buwis ng taong bayan. Okay? Next, for the method of financing, so we can consider sa private na sole proprietorship or individual ownership, partnership, and corporation. Correct. Okay, so makaklassify lang ang mga business organization na yan, depende dito sa mga ito. Okay, so pwede kang money or anong possible method of financing mo considering yung mga forms ng ownership na yan. Okay? So unlike sa public, ito ay doon pa din kinukuha directly on the payment of our taxes. So on methods of financing, direct payment of tax and loan with not usually without, but minsan ay low lang, low interest. Okay? So may mga ganyan pa din. Alright? Next, on the multiple purpose class, multiple purpose ha. So dito sa private, kumbaga meron silang specific na tina-target. Yung mga project nila may tina-target lang na magbe-benefit. Katulad ng Star Tollway, syempre usually yan ay for kumbaga for yung may mga sasakyan. So specific for the transportation. Unlike dito sa kabila, more on common, yung common natin ginagamit. Or common na ginagamit ng tao, or we can consider na tinatawag natin for the benefit of mankind. Okay? So ang lahat ng project ng government is for the benefit of mankind. Maunti lang, halimbawa may mga contribution din, may mga kinokollect din, pero maunti lang compared dito sa private. Okay? Then project life. For the project life, so 5 to 10 years. Okay? So since nga ito ay specific, so halimbawa hindi na nag-boom yung project, so they can decline the project. Okay, so unlike sa government, magtatagal siya ng 20 to 60 years. Okay? Kasi syempre class, hindi ka gagastos ng pera ng taong bayan na magagamit mo lang ng 5 taon. Kailangan for long term yan. Okay, di ba? Kaya usually ang nakikreate mga buildings, school building, mga infrastructure, usually ang napapagawa. Kasi yun ay matagal ang gamit. Okay?
Okay, so for the nature of benefits, so ito class ay halos common din naman. Ano? So, nature, ito yung monetary in terms ng money. Ibig sabihin. So, kung profit, ay di profitable kung meron nakukuhang profit. So, unlike dito, wala tayong nakukuhang monetary value sa public. Na so, ang kanila lagi nga sinasabi ko sa inyo is for the betterment of mankind. Okay? So, yun. Then, itong ibabasahin nyo na lang yan, yung mga pababa. Okay? Like yung mga conflict of interest, so bawal sa public ang or nangyayari sa public na merong mga conflict of interest, but kumbaga siya ay common, pero ating iniiwasan yun. So we can have an agreement agency to agency. Okay, so dito naman hindi naman gaano nagkaka-conflict ng interest sa public, sa private. Okay, kasi investor naman yan. Basta nagkakasundo ang mga investor, eh di okay lang. So dito naman, so kailangan mo pang makipag-transact sa other agency. Halimbawa, kung ikaw ay under ng DPWH, magpapagawa ka ng mga project. So may mga need ka pang makonsider. Like yung pagkukunan ng budget, Department of Budget and Management. Okay, so social welfare. So titingnan natin, hindi kumbaga may mga agreement sila from agency to another agency. Okay? So, yan yung pinagkaiba ng privately owned projects and publicly owned. So, punta tayo class doon sa interest. Aha, wala pa pala. Ito. So, dito muna tayo sa mga possible, kumbaga, na-encounter natin pagka public sector. Pag private sector, kasi walang gaanong problema ito sa mga project. Ang usually talagang prone sa problem is the public. Okay? So kaya minsan naririnig nyo, pagka public project laging may delay. Laging matagal gumalaw, matagal matapos. Okay? So may mga kasi yan, may mga legalities tayo na sinusunod kapag ka public. Meron din naman dito but very minimal unlike sa public. Okay? Papuntahan natin. So yan, una, there's no profit standard. So, sabi ko nga sa inyo, all project or public projects is to be non-profit. So, wala naman tayo dyan. Hindi naman nagpapagawa para kumita. Halimbawa, itinayo ang tulay ng Kalumpang para kumita. Diba? Hindi naman. Okay, itatayo itong nandito sa may balagtas na yung skyway, parang skyway yung ganon. Diversion road, wala naman dyang para kumita. Okay, so yon. So hindi natin makuha, hindi natin ma-measure yung effectiveness noong project kasi wala naman tayong nakukuhang profit. So unlike sa private project, once na makukuha mo kasi si profit, pag nakuha mo yung revenue na kikitain, i-less mo yung total cost, makukuha mo na si profit. So sa atin, paano natin makukuha ang revenue pag public? Diba hindi mahirap? Wala, hindi siya mako-quantify. Okay? Next. The monetary impact of many of yan. So, public project is yun. So, sabi ko sa inyo, difficult to quantify. Kasi nga, wala naman tayong no monetary na related sa benefit. In terms of benefit. Ang monetary ay sa cost. Kasi syempre, may mga project cost din. May project cost ang public sector. Pero in terms of benefit, wala tayong nakukuhang monetary value. Okay, kaya sabi dyan, it is difficult to quantify. Ano? Sunod. There will be little or no connection between the project and the public. Correct. Okay? So, walang pakialam dyan ang public and private. Magkahiwalay lagi. Laging may division. So, kung project ni government o project nyo, project ni private, kanila. Okay? Yan. Next, ito klaseng usually natin nangyayari. Pagka laging malapit ang election.
Okay? So sakalang nagkakaroon ng mga public projects kapag nalalapit na ang eleksyon. Okay? At siguro, yung iba, para lumakas ang pangalan, but hindi, kumbaga yun ay we can consider this as kumbaga hindi siya acceptable sa mga public projects. So kailangan kahit sino mang umupo or sino man ang elected officials, so may nilalabas or merong mga ginagawang project. Kahit pa nga sa mga barangay officials. Sa inyo, i-assess nyo ang barangay nyo, ano bang naging project na ng mga nakaupong officials. Okay, so we can consider din as the public projects yun. Okay, so tinan nyo sabi, who will soon be seeking as the re-electionist? So, di pa ganyan ang nangyayari. So, pagka malapit ang election, bigla naganda ang karsada. Okay? So, which is not good. Okay, next. Yan. So, dun sa legal restriction, madami tayong need is secure. Madaming need is secure pagka i-under natin ng public project. Permits, mga licenses. Okay, so kailangan nating makuha yan lahat-lahat. Okay, so kahit naman din dito sa private project, need din nilang mag-secure ng permits and licenses. But iba pagka public. Okay, kumbaga may other kumbaga kung public project yung ating ginagawa. Halimbawa, kailangan mayroong PhilJeps registration. So, i-ano nyo na lang yan, yung pagka-public. So, ito hindi naman kailangan yan pagka gulay lang. Tsaka kanin. Oo. Tsaka, yun lang. So, sa private, wala namang ganyan. So, pag public, ito required yan. Okay? Next, ano pa ba dito? Okay. So, yung possible pagkunan ng capital, yung governmental bodies. So, kung saan pwedeng kumuha ng capital is restricted. No? So, hindi ka naman pwedeng magpa-sponsor. Halimbawa, yung project na ito ay sponsored ni ganito. Hindi pwede. Okay, makukuha tayo doon. Alam nyo ang tinatawag natin na COA. Yung Commission on Audit. Okay. So pagka may nilagay kayo doon, this project is donated by ganyan. So hindi pwede. So may pinagkukuha na yan na budget or may pinagkukuha na yan na fund source. So, right? So unlike sa private, so wala. Ano lang yan. Pagka may mga shareholders, stockholders, okay, good. Then sa interest class, dito para mas ma-explain natin yung interest, punta tayo dito sa next figure. So dito na lang tayo sa illustration. So tingnan nyo to class ito, interest rate. Ang government agencies, tingnan nyo siya, mababa. Ito low We can consider this low, medium, high. Itong interest. Okay, pagka government project, papatak lang siya sa low. Okay, and then, pag high, tingnan nyo tong high, is sa private enterprises. Halimbawa, anong best example dyan? Halimbawa, class, mag-loan kayo sa, let's say lang, mag-loan kayo sa land bank, compared nyo sa ibang bangko, other banks. So, tingnan nyo kung magkano yung percent of interest na pinapataw nila. Okay, so mababa lang. Basta mababa. Mas mababa yung kanila kaysa dito sa other bangko. Okay, kasi ang land bank class ay government bank. So, mababa lang ang pinapataw nila na interest. So, dito papasok yan. Even dun sa mga housing loan. Kasi baka mamaya na maisipan nyo mag-housing loan. Mag-loan kayo halimbawa sa Pag-ibig. I-compare nyo sa mga bank loans. So mas mababa ang loan kay Pag-ibig compare dito sa mga bangko na ito.
So, yan yung best example na yan. Okay? Yan. So, punta tayo class ng example ha. Methods of evaluation. Ang gagamitin natin is present at annual work muna. Si future ay hindi na muna. Okay? Class, ito. Punta muna tayo sa conventional. Class, ito yung medyo mahirap intindihin na kasi may mga denote dito na mga code. So, pagka PW, ito class ay present work. Tatandaan, ha? Present work pag PW. Okay? So, anong ibig sabihin? In conventional cost-benefit, tingnan nyo lang, PW ng all benefit and dun sa baba, present worth ng total cost, yung total cost. So, yun ay cost plus this benefit. Okay? So, sa nasa taas lang ay benefit and then sa nasa baba, cost plus this benefit. Okay? So, isa-isahin natin. Okay, so PW denotes for present worth. Si B ay benefit. Si I, class is the initial investment. Okay? Si present worth ng MV, yun ay yung market value. Okay? So let's say merong market value sa dulo. Usually, halimbawa may salvage value. So kailangan nating makuha yung present worth ni salvage value. Okay? I-less lang natin siya sa investment. And then, i-add natin si present worth ng operation and maintenance. Okay? Or operating and maintenance cost. So, yun pagka conventional. Pagka naman class ni modify, i-observe nyo ha ang nangyari. So, si PW ni minus ngayon yun nasa ilalim. Okay? So, tingnan nyo, itinaas lang siya, minus. And then, retain lang yung I minus present worth of the market value. Okay? So, mamaya sa example, mas mauunawaan natin yan. So, tandaan, pagka ni-modify, itataas lang ang present worth ni operation and maintenance. Ang mangyayari class dito napapasok yung benefit minus this benefit over cost. Dito kasi class kanina ay benefit over cost plus this benefit. So, nung ni-modify, itinaas ngayon si this benefit. Okay? Pagka naman class annual worth, ibig sabihin ng AW naman annual worth. Okay, so kukunin natin yung annual worth benefit over annual worth ni cost. So, anong makakasali sa cost? CR or the capital recovery. So, kung magkano ang kanyang capital. Katulad nung kanina, di ba may monetary value? So, ito din yon or the market value or the salvage value. Okay, then, annual worth of operating and maintenance. Kung wala naman siya, edi ilalet lang natin na wala or hindi na natin ilalagay. Okay, then pagka modify, itataas nyo lang ulit yung operating and maintenance over lang sa capital recovery. Okay? So, mag-try tayo ng example. Okay. So, dito class sa example na to, naglipat-lipat pala. Ayan. So, ako na lang ang magdi-discuss ha para tapos inyo na lang tingnan kung paano na-compute yung mga yon. Okay. So, dito class, nagpa-plan daw na mag-extend ng runway. Okay. So, ngayon, ano ang mga need? So, kailangan daw ng land to purchase which is 350,000. Tapos yung mismong construction ng runway amounting to 600,000. Then additional annual maintenance cost of 22,500. Then if the runways are extended, so pag nag-extend daw, magko-construct ng small terminal amounting to 250,000. Then the annual operating and maintenance for the terminal is 75,000. Okay? The project will require additional 2 air traffic. Ang kanyang annual cost is 100,000. Now, annual benefits, ito daw yung mga mabibigay na benefit. Okay? So 325,000 for rental, 65,000 for tax issued, 50,000 for convenience benefit, and additional 50,000 for tourism. So, yun daw yung mga benefit.
Okay? For the period of 20 years with the minimum acquired rate of return of 10%, is it advisable to extend the runway? Okay? So whether to extend or hindi. Okay? So ano muna ng ating gagawin? Yan. So computein muna natin, class, si benefit in terms of present worth. Okay? So kunin natin muna lahat ng benefit, this benefit, at saka yung investment. Ano? So balik tayo sa problem. So nabigay naman ang benefit. O class, pa-compute nga ako na kung ilan ang total. Pa-compute. 325, 65, 50 at saka 50. Ilan yon? 325, 65, 390 at 100. 490. Are. Class. Tama. Tama po, 490,000. Tama po. Okay. O, tingnan natin. So, lahat daw ng benefit ay 490,000. O, yun. O, kita ninyo dito may 490,000. Hindi pa yan tapos ha. Ito turn pa natin into present. Kukunin lang muna natin yung lahat ng mga possible given. Okay? Sunod. So, meron na tayong benefit. Now, punta tayo sa investment. Sa I. O, tingnan natin ang mga investment. Okay? So, anong mga possible included sa investment? Class, anong iyong i-investan? Ano yung i-investan natin? Yung sinabi ko sa inyo, land, magkano? 350. Ano pa? Ano pa class ang ating i-invest? Saan pa tayo mag-i-invest? Sa? Runway extension. Saan pa? Oh, correct. Runway extension. Very good. Magkano? 600. Ano pa? Runway extension. Ano pang gagawin? Itong, ano pang isa? May isa pa. Alin class ang isa pa? Alin ang isa pa? Maintenance cost po. Maintenance? Hindi. Ang maintenance ay doon natin isasama sa O&M. Ito ay sa disbenefit. Okay? Two Ano aircraft pa? controller. Yun, correct. Yung two airway. Ay, no. Nasaan yun? Nasaan yung two aircraft? Nasa dulo. Two aircraft Ay, hindi. controllers. Di ba? Hindi rin. Ari kasi annual cost pa din. Alin kaya? Yung ari annual cost. Ang pag-investment kasi class, one time, big time ka mag-i-invest. Hindi ka naman annually nag-i-invest. 'Di ba ang quote natin ng investment ay sa first cost, initial investment. Ay sabi naman dito ay puro annual. Ibig sabihin daw may nalabas na annual cost for that. Pero hindi siya investment. Cost yun, annual cost. Yes, ano yun yung nag-raise? Alin dito? Alin kaya dyan? Small terminal po na 250. Yun, correct. The small terminal yung gagawin. Okay, which is amounting to 250,000. Magkano na ngayon yan? 0, 0, 0, 1, 5, 1, 2. 1,200,000. Tama. Tingnan nyo dito. The investment, ayun. 1.2 million. Next. So, punta tayo ng, ito class, wala naman sinabing market value, wala namang salvage value. So, wala lang siya. Pero kung meron, kukunin din natin ang present worth. In case, kaya lang dito ko sa problem, wala namang sinabing market value. Okay. Sunod, yung operating and maintenance na annual. So, kunin natin yung mga operating and maintenance. Sige, alin di yan? O&M tayo. Nasaan? Ito, kita nyo na agad yan. Maintenance cost for the runway. Magkano? 22,500. Tama?
Ano pa? Ito, annual operating and maintenance for the terminal is 75,000. Tapos, annual cost is 100,000. Pa-compute nga ako na rin. Magkano total na rin? 197,500. O, anong nasa problem? Ayun. 197,500. Okay? Now, hindi pa yan tapos class. Pinagkukuhalaang natin yung total benefit, this benefit, and the investment. So, kailangan, since present worth ang ating hinahanap, kailangan nating madala into present time lahat ng mga ito. Okay? So, kung atin yan class i-illustrate, ganito yung mangyayari. Tingnan nyo na lang dito ha. So, good for, let's say, basta are hanggang 20. Ha? Tapos, ang kinukuha natin ay yung nandito, P. So, meron tayo ditong investment na 120,000. Tapos, meron tayong yearly benefit or annual benefit of 490,000. And, meron din tayong binabayaran na annual cost na ang total is 197,500. Okay? So, lahat ng ito dadalhin natin sa present time. Wait lang ha. Okay. So, compute natin class. So, dito muna tayo sa present worth benefit. So, given na yung mga yan, ang percentage daw ay 10%. Okay, so compute natin. Ang present worth benefit, since ito ay annual, so kukunin natin yung P. Anong gagamitin nating formula, class? Anong gagamitin nating formula? P equals, anong gagamitin nating formula dito? A times, ano? Yan. Tama. Yan ang gagamitin natin formula in getting the present worth. I-substitute nyo ngayon muna. O di siya ay 490 times 1 minus 1 plus 0.10 raised to negative 20 over 0.10. Pakuha ko ng value dito. Okay? Then same yung kabila. Itong cost na 197. Gawin natin. 197,500 times 1 minus 1 plus 0.10 raised to, pa-compute ako na rin ha. Itatanong ko mamaya ang sagot. Oo, sige. Bye. Sige nga, class, kunin nyo. Anong sagot dito sa isa? Anong present worth dito? Pa-compute nga ako. Pa-compute. Sige, dyan muna. Pa-compute muna din sa 490,000. Anong sagot? Anong sagot? Pa-compute. Gusto pa yata ako magtawag eh. Anong sagot din eh? Present worth. Anong sagot? Itatype na lang ang sagot. 171,646.223. Ulit. 40? Ulit. 4,000,000. 171,000. 171,000. 646. 646.223. 223. Maglagay ka ng mark sa notebook mo kung ilang beses sumagot, lagyan mo ng lagyan. Sunod din sa kabila, 197,500. Anong sagot dito? Sige, maya. 1,681,000.
1,681,428.835. 488.835. na. Gawin natin 84. Okay. Now, isubstitute natin sa doon sa nasa lahat. Okay, so benefit cost equals present worth daw ni benefit, i-rewrite nyo lang yon 4,171,646.22 over ang ating investment ay 1.2 million plus present worth nito nung annual operating and maintenance of 1,681,428.84. O sige nga, pa-compute nga ako niyan. Kung anong sagot, pa-compute. Yung hindi titigil doon sa 448, dire-diretso hanggang dulo. Anong sagot din eh? Anong sagot 1.45 dito? Hindi, yung dire-diretso, 1.448. 488. Dalawang 4. 111. Okay. So kung titingnan nyo dyan, 1.448, di ito, 1.448. Okay, which is greater than 1. Okay, so sabi pag daw greater than 1, extend the project. Okay, so pwede daw mag-create ng runways. Ano? So okay tayo dito sa conventional. Now, punta tayo dito sa modified. Okay? So, pag babalintungin nyo lang yung formula, itataas nyo lang itong nandito sa baba na ito. Okay? So, punta tayo dun sa modified. So, equals, yun yung atin pa ding benefit na 4,171,646.22 lesan nyo ngayon ng 1,681,428.84 tapos i-divide nyo sa 1.2 million. Anong sagot din eh? Yung buo. Anong sagot din eh? Yung buo yung buong sagot. Anong sagot? Sige, minute na. 2.14 po. 2.14. 2.14. Hindi itong 0.75. Dapat ganito. 075. 75. Anong sunod-sunod? 1828. 2.07 7518 28 po. ano? 28. Okay. Di ba pag tingin nyo dyan 2.075 same din doon. So therefore extend the runway. Okay? So ang ating na-compute sa conventional, so dapat class in yung enanahan yan, sinundan yan dahil ang hirap pag ganito ang ibinigay. Hindi nyo alam kung paano lumabas yung 1.448. Kaya hanggat maaari binigay ko yung details kung paano na-compute. Okay, kung paano na-compute yung present worth ng bawat isa. Sunod, punta tayo sa annual worth. Erase ko muna itong Okay, so punta naman tayo sa annual worth. So sa annual worth, ganun pa din, annual worth benefit, the capital recovery, and annual worth operating and maintenance. Ito medyo madali-dali lang. Kasi si 490 naka-annual na yan, si 197,500 naka-annual na yan. Yun na lang investment ang gagawin natin annual. So, or kukunin natin yung katumbas na amount noong 1.2 annually. Okay, so paano ang gagawin natin dyan? So, since A given P yun, so si P, di ba ang formula natin ay P equals A times 1 minus 1 plus I raised to negative N over I. So, ang P natin ay 1.2 million, ang kinukuha natin ay si A times
1 minus 1 plus 0.10 raised to negative 20 over 0.10. Okay. O, kunin nyo yung A. Sige nga, kunin nyo nga yung A. Pakuha ako ng A dito. Shift solve nyo na lang. Kasabi sa akin ng value ng A. Sige nga, pakuha ng value ng A. Class, pa-compute. Anong sagot? A equals... Anong sagot dyan? $140,951. 140,951 Point May point. 55. 0.55. Okay. Now, substitute natin sa formula, no? So, BC equals 490,000 over yung annual worth niya, 140,951.55 plus 197,500. O, pa-compute niya ako ng sagot na rin. Kung magkano. Yung eksakto ulit ha. Anong sagot dyan? Anong sagot? O, dapat 1.448. 44. 1? 1.44? 7769998 po. 77699. Okay, so tama. 1.448. Ayun. Okay? O now, punta tayo sa modified. O, babalik na rin lang natin. So, pagka modified, 490,000, ilelas nyo yung annual operating and maintenance over annual investment or yung value ng money annually. Sige nga, pa-compute ako niyan. Kung magkano? 2.075. Sakto. Apo. Yes po. Walang dire-diretso. Yung diretsong value. 2.075. 181. Ayan. 2.0 75, 181 po. 181. Okay. So, 2.075. Okay. So, tingnan nyo ha. So, using conventional present worth, modified present worth, conventional annual worth, and modified modified annual worth. So, parehas or lahat sila ay greater than 1. Okay? So, di ba sabi ko sa inyo kanina, sa cost-benefit ratio, kailangan na ma-compute natin is greater than 1 para masabi natin na economical yung project. Okay? So, kaya dito, naglagay sila na it is good to extend the runway. Okay? Next. Okay, sige. Sunod tayo. Example number 2. So, ito may kinalaman naman sa construction ng bypass. Amounting to 20 million. And which requires an annual maintenance of 500,000. And then the annual benefit to the public is 2 million. Okay? Then if the study is good for 50 years with 8% interest, should the bypass be constructed? Then ano daw ang mangyayari pag ang interest rate is binaba natin into 4%? So compute the benefit ratio of the project. Okay, so punta tayo muna dito sa solution. So ang ginamitan natin class dito is annual worth na lang. Mas madali kasing gamitin yung annual worth na conventional. Okay? So try natin So sabi dito, annual worth of benefit. So magkano daw 'yon? Na 2 million. Ito, annual benefit of 2 million. Kaya dito class may 2 million.
Tapos yung investment na 20 million, kukunin natin siya annually. O di ganun ulit. P equals A times 1 minus 1 plus I raised to negative n over I. O, substitute nyo lang ulit yon. So 20 million equals yung A times 1 minus 1 plus yung I natin ay 0.08. Tapos good for 50 years daw yon over 0.08. Sige nga, pa-compute ako dito ng annual. Pa-compute ng annual dyan. One million 630. 1 million, 57. 1 million, 634,000. 634,800, 857. 57, 57. point, 160. 163. dalawa na lang, point Ano po? 16. 16. Okay. O, substitute natin sa formula. Ito, palitan nyo ng 1,634,857.16. Ano, plus 500,000. 500,000 class is the annual maintenance. O, dapat 0.94 ang ating mako-compute. Tama, 0.94. Anong sagot? Tama yan, 0.94. Tama. Tama po. O, itatype lang sa calculator. Tama ga? Tamang 0.94 yan. Hello. O baka mali ang compute ng A. Tamang 0.94. Tama po. Okay. O, 0.94. Ano, so, less than 1. So, not a good investment. O, sabi nyo dito, because this ratio is less than 1, the bypass is not economical or economically accepted. Okay? Ngayon, ibaba daw natin sa 4%. So, mababago din yung A. O, compute din natin yung A na 4% ang ating gagawing interest. O, sige nga, pa-compute ako. A kapag ka 4%. O, substitute, palitan nyo yung 0.08 dito ng 0.04. Pa-compute ulit ako ng A. So, titingnan natin kung makukuha natin yung 1.4 na yun. Pa-compute ako ng A pag ang ginamit nyo dito ay 4% instead of 8%. Pasuyo ako. Pa-compute. Anong A? 9,310 po. 4,000? 9,000. 9,000? 310. 310? 0.04009. Ba't ang unti? Ang A niya ay 900. 9,000 lang? Pag 4%? Pag ito'y ginawang 0.04? 931,000 po. 900? 900? 31,000? 004.009. 004.009 009 po. or 01. O, gawin natin 01. O, substitute ulit natin sa formula. So, magiging 2 million over 931,004.01 plus 500,000. Anong sagot dito?
Compute nga ako, dapat 1.4. Anong sagot din eh? 1.397 po. 1.397 doon na. 62. Or 1.4. O yun. So ngayon, pag binaba daw yung 4%, magiging acceptable. Kasi siya ay greater than 1 na. Okay? So pagka daw binabaan, syempre, mas maunti na yung ile-less na interest. So magiging acceptable na ang project. Okay, so pagka daw 8%, hindi pa siya ideal. So tingnan nyo naman yung naging bawas, kalahati. 4%. Okay? So, pag binawasan, pag binabaan ang interest rate, so acceptable na yung project. Okay? Sige, next. Another example. So, basta class marunong kayong mag-identify ng benefit, ng disbenefit, and investment or the cost. Okay, so next. A non-profit educational research organization with, investment of 1.5 million, which will have an estimated savings of 0.5 million or 500,000 per year or annually. Then there will be an estimated cost for additional ongoing and planned activities of 100,000. The rate of return is 15%. So excuse me. Is this a good program? Yes or no? So kunin muna ulit natin ang mga annual worth ulit. Excuse me. Okay. So annual worth ulit ang ginamit. So kasi madali ang annual worth. Given na ang benefits ay annually, this benefits ay annually, yun lang cost ang gagawin yung annually. Okay? So, kunin ulit natin. Annual worth, cost benefit tayo. Equals, yung benefit over, or ilagay na natin, benefit minus this benefit over cost. Okay, so kukunin lang natin yung cost annually. So, A equals P times 1 minus 1 plus I raised to negative N over I. Okay? So, kunin nyo lang yung A. Given yung, mali. Ito pala AP equals A. So, si P natin ay 1.5 million equals yung A natin na hinahanap times 1 minus 1 plus 0. Yung 15 as our interest raised to negative 10 over 0.15. O, dapat class ang makukuha nyong A ay ito. Okay? Tapos i-substitute nyo lang sa formula. Equals, benefit daw natin ay 500,000 minus this benefit natin ay 100K over cost annually which is 298,878.09. Makukuha nyo na dyan ang benefit cost. Anong sagot? Anong sagot? Tama yung 1.34? Tama. Ha? Tama po yung 1.34. Correct yan. Hello. Tama. Tama yung 1.34. Tama po. Okay. So, since ang na-compute natin ulit is greater than 1, then it is a good program. Okay. Last example tayo. After nito, break time muna tayo. Siguro mga 30 minutes. Okay, kakain lang. Kumain muna din kayo, ha? Okay, so discussin lang natin ito ng madali. Ito naman, class, pagko-compare. Meron ulit tayong 4 na alternative. Meron silang binigay na annual benefits each and annual cost each. Okay? So, try nyo munang i-compare A versus B. Tapos, kung sinong mananalo, siya ang i-compare kay C and kay D.
Okay? So, ang gagawin nyo lang naman dyan is annual benefit ni A, annual cost ni A minus annual cost ni B. Try natin. So, 1528 minus 1398 over 780 minus 664. So, makukuha nyo na dito ang benefit ratio. Okay? So, based dito sa given, ang sagot daw ay 1.12. Okay? So, class 1.12 greater than 1, paano tayo magde-decide kung anong pipiliin? A or B? Paano magde-decide? Or positive or greater than 1 yung na-compute natin. Good. So, dun kayo pupunta sa malaking investment. Kaya dito si A. Okay? So, ngayon, si A naman ang ilaban natin kay C. O, di ganun ulit. Annual benefit ni A, 1528 minus annual benefit ni C over investment ulit ni A minus investment ni C. Okay? So, makukompute daw dyan ay 14.95. Satisfied ulit. Greater than 1 ulit. So, punta ulit kayo sa malaking investment. A versus C, si A pa ulit. Okay? Then, compare nyo ulit si A versus D. No? So, ang sagot daw doon, 1.99. Satisfying ulit sa 1. So, compare nyo ulit ang cost ni A kay D. So, mas malaki si A. So, therefore, ang ating pipiliin is yung A. Okay? Yan. Therefore, choose alternative A for it gives the highest investment for all the project. Okay. So, yun ha. So, alamin lang what is benefit and disbenefit. So, basta tandaan nyo lang class, pagka benefit, so benefit ay lahat ng binabanggit naman yan sa problem. So, kung may savings, yan. Pasok yan sa benefit. Pagka naman mga disbenefit, so usually ito class ay cost in yung operation and maintenance. May mga ganyan. Or siya ay naka-annual. Ito kasi class ding benefit, naka-annual din. Tapos yun namang cost class is lahat ng possible pasok sa investment. Okay, so yun lang ang inyong tatandaan. Okay, halimbawa dito sa problem na ito. So, the national government intends to build a dam and hydroelectric project in Cagayan de Oro with the total cost of 455,500,000. Okay, so the project will be financed by foreign loan with a rate of 5% per year. Its annual operating and maintenance is 15,100,000 and its benefit is 56,500. If the structure would be expected for 50 years with no salvage value, determine the benefit cost ratio. Sige, class, alin ang benefit dito? Sa example na yan, alin ang benefit? Magkano? Yung, class dyan? 56 million po. Yan. O, kitang-kita nyo na dyan. 56 million. Tapos, ang kanyang disbenefit. O, kita nyo na din. Annual operating and maintenance. 15,100,000. O, di ang natitira na ay cost or the investment, which is 455,500. O, di ba makukompute nyo na? Kaya nyo nang computein mapa conventional, modified, either present worth or annual worth. Okay? Sige. So, class, break time muna tayo. May question pala. Any question? May tanong? May tanong kayo? Wala. May tanong? Wala naman. Wala po. Okay. Sige, so break time muna tayo ng 30 minutes tapos balik tayo ng 1 p.m. Ha? So kumain yung mga gustong kumain. Ako lang class ay nainom ng gamot kaya kailangan kung kahit hindi na kayo mag-live sa GC kung okay lang. Dito sa Meet. Or kung gusto niyo naman okay lang din naman mag-live then balik na lang ng 1 p.m.
Tapos diretso tayo ng discussion. Madali na yung module number 9. Siguro kaya natin discussin yun ng 30 minutes. Then discussion tayo ng final requirement. Okay? Sige class.